All right. Good morning, good afternoon, and good evening. Kasi hindi ko alam kung anong oras ninyo pinapanood tong video na to. But thank you so much for the time na nilaan ninyo para panoorin to. This will help you a lot. At nandito kami para explain or nandito ako para explain yung kahalagahan ng my insurance, yung mga benefits ng my insurance. At by the way, I'm Deborah Campanero. I am a licensed financial wealth planner of FWD Insurance. And so, gusto kong i-share sa inyo yung kagandahan ng FW Insurance, FWD Insurance. Okay? So, kung makikita natin, ano ba yung FWD? Maaring akalain natin na forward ang ibig sabihin ng FWD. Pero ito ay Chinese characters na ang ibig sabihin ng F ay Fu, meaning wealth or riches, and it represents prosperity and abundance. Yung W naman ay for Wei, that means guard or defend, and it is often associated with safeguarding or protection. And yung D ay for Da, that means achieve or attain. It signifies reaching a goal or being accomplished. So, Fu Weida. Yun pong ibig sabihin nun. At syempre, since insurance to, gusto namin na ma-secure, maprotektahan ang inyong finances, ang wealth, at yung ating mga goals in life. Yan. So, bigyan ko lang kayo ng short background patungkol sa FWD. Okay, so FWD is the insurance business of investment group, yung Pacific Century Group. So, isa lang to sa galamay ng Pacific Century Group. Maaari ninyong i-search sa internet kung gaano kalawak itong Pacific Century Group. Ito ay napabibilangan ng mga investors, businessmen, kaya napaka-secure ng FWD. Also, it was established in 2013 and began in the Philippines in 2014. So, nag-umpisa to ng 2014 sa Pilipinas. Pero syempre, established na to in 2013 since ito ay under ng Pacific Century Group. At kung mapapansin natin, si Mr. D ang founder nito. So, siya ay from Hong Kong. Next, FWD Life Insurance ranked number 3 in the MDRT rankings among insurance companies in the Philippines. So mapapansin ninyo na 2014 lang to nagsimula sa Pilipinas. So mga since 2014 pa rin tayo ngayon, 10 years pa lang siya. At makikita niyo ang bilis ng pag-angat niya, 'di ba? Top 3 agad kami sa merkado. So, ibig sabihin, maganda yung company, maganda yung service, at mga offers namin. So, ngayon, kasi yung MDRT nga pala ay Million Dollar Round Table. So, the premier Association of Financial Professionals. MDRT is a prestigious award given to top 2% of financial planners worldwide. Lagi kaming pasok sa MDRT. So, yan yung short background ng FWD at makikita ninyo yan sa internet. Ayan. So, bakit nga ba kami nag-top 3 agad? Actually, na parangalan kami as number 1 in customer experience among insurance brands. So, maraming magagaling na mga insurance companies, pero nag-number 1 kami. Nakuha namin yung number 1 sa customer experience. Kasi nga, maganda um, yung company
yung offers, yung mga products, maging yung service ng mga financial advisors or financial wealth planners. Kung paano nila uh, tinutulungan yung mga clients. Okay, so mabilis din kami sa process kasi digital, pwede kaming pwede namin ma-insure ang isang client through digital process lang. So, mabilis lang talaga. So, kahit nasa malayong lugar, kaya namin siyang may insure. Basta magawa lang yung mga process. So, ayan. Kung titingnan natin, ano ba yung mga dapat natin na i-insure sa ating buhay? Bakit kailangan natin ng insurance? Kasi when we say insurance, it means security. And this is our advocacy na maging secure ang bawat Pilipino. Kasi kung titingnan natin, tayong mga Filipino, parang wala sa atin yung bagay na security, di ba? Kasi tayo parang, okay, okay na ako ngayon, buhay na ako ngayon, okay na to, ganun lang tayo. Pero hindi natin iniisip yung future. Iilan lang sa mga Pilipinong talaga nag-iisip ng para sa future nila. At, at yun yung masakit. Kasi ibang bansa, talagang pangunahin sa kanila yung future. Kapag nagkasakit sila, kapag nawala sila, gusto nila na secure yung kanilang family, secure din sila when it comes to finances at sa health. So, sa atin, mga Filipino, parang nalilimutan natin yung bagay na yun na dapat inuuna din natin at binibigyan talaga dapat natin ng pansin. So, yun yung gusto namin na bigyan ng pansin para sa ganun, ma-educate yung bawat Pilipino patungkol sa kahalagahan at sa magandang mga benepisyo ng insurance. So, saan natin dapat i-secure yung ating mga sarili at ang ating pamilya? Una sa lahat sa ating finances. So, tayo ba may savings ba tayo? Saan ba tayo nagsisave ng pera natin? Madalas kasi mga Pilipino may trabaho nga pero halos walang naiipon. Kung mag-iipon man sila sa bangko, iiwan lang nila sa bangko pero walang naibabalik na tubo ang bangko kasi napakaliit lang talaga ng tubo ng bangko. So, yun yung gusto natin solusyonan. Pag sa insurance ka naglagay ng pera mo, magkakaroon ka talaga ng savings. Bakit? Kasi hindi mo agad maiwi-withdraw yun. Kasi that is for future use. Unlike sa bangko, makukuha mo nga talaga agad. Kaya lang, hindi naman lumalaki. 'Di ba? So, kung halimbawa nag-save ka ng 36,000 sa buong year na yun, yun pa rin yung makukuha mo. Hindi siya lalaki. Unlike sa insurance, kapag insured ka, may insure mo din yung health mo. Bakit? Kasi pag nagkasakit ang client, okay, yung isang nagpa-insure, meron siyang magagamit para sa kanyang sakit. Nga, nagkaroon siya bigla ng critical illness, nagkaroon siya ng cancer. Meron siyang makukuhang pera na sasagot sa kanyang expenses sa pagpapagamot. So, isa yun, yung health. Napaka-importante niyan kasi halos lahat ng tao ngayon dumadaan sa sakit, di ba? So, importante yun. O, halimbawa, meron tayong pamilya, meron tayong mga anak. Importante din na nag-iipon tayo para sa kanilang kinabukasan, para secure na makakapagtapos sila. So, kapag meron kang insurance, pasok yan. Mapapaaral mo at mapagtatapos mo ang iyong mga anak. O, yung mga dreams pa natin na iba, gusto natin magkaroon ng bahay, ng kotse, magkaroon ng business, makapag-travel sa ibang bansa. Mangyayari din yan kapag meron din tayong insurance. Kasi kapag pinasok natin ang ating pera sa insurance company, may tinatawag tayo na living benefits. Ibig sabihin, dalawa kasing klase ng insurance, pwedeng traditional at pwede din yung tinatawag natin na VUL, which is pinapasok yung perang inihuhulog mo sa stocks. Kaya lumalaki yun kasi may interest yun eh. Lumalaki yun every year. Yun yung
makukuha natin na living benefits. Buhay pa tayo, pwede na tayo mag-withdraw kapag nag-mature yung pera natin. Okay, so pakita lang natin how InsureVest works. Kunwari, si Mark tapos si Anna, dalawa sila. Si Mark, nag-iipon siya sa bangko. So, nag-iipon siya ng 3,000 every month sa bangko. So, i-times sa 12 months, maging 36,000 na lang yan. Plus yung interest, yun nga sabi ko sa inyo, kahit i-search ninyo, halos walang interest na makukuha or walang maidadagdag sa 36,000 mo sa buong isang taon. So, makukuha niya pa rin ni Mark ay 36,000. Unlike ni Anna, nilagay niya halimbawa sa FWD insurance, since nilalagay ang pera ni Anna sa stocks, then yung 3,000 niya every month na inihuhulog sa insurance, itatimes niya sa 12 months, maging 36,000. Pero maganda dito, kapag kami nangyaring pangit kay Anna, like siya ay nagkasakit ng critical illness, meron siyang emergency fund na makukuha ng 1 million depende sa kanya sa kanyang kinuhang insurance. So, kung meron siyang para sa critical illness, makakuha siya noon ng 1 million, or tapos meron pa siyang death benefit na maibibigay sa kanyang family kapag kunwari man na siya ay pumanaw. At least hindi may iwan yung pamilya niya na luhaan. 'Di ba? Hindi din sila may iwan na puno ng utang. So, si Ana naging wise sa pagpili kung paano siya magsisave ng pera niya. Kasi secured siya sa sa ginawa niya, secured siya sa emergency na mga bagay, like pag nagkasakit, pag pumanaw, pag nadisgrasya, yan, may benefits siyang makukuha. Kasi nga, sa insurance niya nilagay. Okay? So, ganun yung pagkakaiba nilang dalawa ni Mark. Ngayon, gusto ko ipakita sa inyo yung summary of benefits, premiums, and insurance charges. Okay? So, eto ay kinuha ko lang dun sa isa kong um, client, at eto ay meron siyang binabayaran na 2,838.46 every month. Okay? So, ito lang yung monthly na binibigay niya. Pero tingnan natin yung benefits. Meron dito tayo dito yung benefit description, may sum assured. Yung sum assured, ito yung makukuha ng family pag na sakaling mawala yung client ko na to. Yung benefit period, hanggang kailan siya magbe-benefit ng mga to, and then yung initial insurance charges, payment period, and total annual premium. So, ang kinuha niya, yung pinapasok sa stocks. Okay, so ang kinuha niya yung set for life, whole life pay, death benefit. So, ang ibig sabihin nito ay continuous savings. Nagsisave siya continually hanggang sa nabubuhay siya. At meron niya na sum assured na 2 million. So, if ever na siya ay mawala, makakakuha ang kanyang family ng 2 million. So, malinis yan na mapupunta sa kanila. Yung benefit period niya up to age 100. Okay, so mabuhay pa siya ng 1 hanggang 100, hanggang doon insured pa rin siya. Tapos meron siyang naidagdag, meron siyang kinuha din na Health Pro. Ito yung dagdag na sinasabi natin sa mga benefits niya. Health Pro, pag siya ay nagkaroon ng critical illness, makakakuha siya ng 400,000 agad. Like say, nagkaroon siya ng cancer, makakakuha siya ng 400,000. Tapos, the following year, nagkaroon siya ng iba na namang critical illness. Okay? Nagka-diabetes siya. Another 400,000. Tapos, another year na naman, ibang critical illness na naman, another 400,000 ang makukuha niya. So, kung titignan natin, 1.2 million na agad nakuha niya. Kung magkakaibang sakit yan. Kasi ang FWD ay nagbibigay ng up to 3 times claim ng critical illness. And that is up to age 60. So, ayan. Meron din siyang kinuha na Safety Pro, which is 100,000
100,000 kapag siya ay nadisgrasya at namatay. So, makaka-claim pa aside from 2 million yung kanyang family, may dadagdag pa to, yung 100,000. Okay, up to age 75 naman yan. Hanggang sa age 75 niya. And then sa Recovery Pro, ito naman yung kapag na-confine siya, nagkasakit siya halimbawa, tapos na-confine siya, meron siyang 1,000 pesos per day. Pero ang minimum natin dito, dapat may confine siya ng 3 days para ma-claim niya. 3 days and above. 3 days up. Okay? So, kung na-confine siya ng 5 days, 10 days, makuha niya yung 1,000 benefit for per day. Okay? So, ganun siya kaganda. Kung makikita ninyo, grabe, di ba? 2,838 lang yung binabayad niyo every month. Pero yung benefits na makukuha ng family niya at niya mismo ay napakalaki. So, ano pang hahanapin mo? Ano pa yung ipag-aalinlangan mo kung ganito yung benefits na makukuha mo at secure yung family mo kung sakali man na ah, mawala ka or yun nga, yung client. So, kaya nga ako, ang ginawa ko, nagkatrabaho agad ako, kumuha agad ako, dalawang kinuha kong insurance. Kasi nga, ayoko nang mangyari pa uli sa akin yung nangyari sa amin dati na namalimos kami dahil wala namang insurance yung nanay ko. So, wala namang trabaho yung tatay ko. Wala. Talagang nga kami at namalimos kami. Nangutang kami, ang dami namin pinaghingian. Siyempre nakakahiya yung gano'n, nakakababa ng dignidad. Kaya sabi ko, hindi na ito mauulit sa akin at sa amin. Kaya talagang kumuha talaga ako dalawang insurance para sure na hindi ako magiging pabigat sa aking pamilya. So now, gusto ko naman sa kanya yung ipakita yung living benefits. 'Di ba sabi namin kapag VUL ang kinuha mo, inilalagay yung pera mong inihuhulog sa stocks. Ngayon, meron yun yung tinatawag na total living benefits. May benefits yon kasi nilalagay sa stocks. Ngayon, example natin si Rico, ah, pumasok siya ng 39 years old niya. So, ito yung policy year, yung pagbabayad niya, ilang years na. Halimbawa dito, tapos ngayon, ito yung total living benefits. Sa merkado kasi na pag nilagay yan sa stocks, tatlo yung possible na um, pwede mapagpilian depende yan sa economy, sa inflation. Kunwari, 4% lang kapag napakababa ng economy, 8%, 10%. So, ito yung mga sure. Ito lang yung binibigay talaga na sure. Okay? So, minsan tumatas pa yan ng mas mahigit pa sa 10, pero ito lang yung sure na gusto namin i-ano sa inyo, ipakita sa inyo na sure na maaaring makuha. Depende sa economy. So ngayon, sa 10th year na pagbabayad ni Rico, 48 years old na siya noon. So kung titingnan natin magkano na yung kanyang kinita sa 10%, ang kinita na ng pera niya ay 168,222. So dito, pwede na siya ditong kumuha ng 50,000, mag-withdraw. Withdrawable to ha. So pwede na siyang kumuha ng 50,000 para makapag-start ng business. Basta wag niyong uubusin. Kasi pag inubos niyo, mawawala din insurance niyo. Kaya advice namin na wag kukuhanin lahat or wag i-withdraw lahat para manatili yung insurance ninyo. Okay, so by the age 58 niya, meron na rin siyang 629,451. Paano kung ayaw niya munang kunin yan? Gusto niya yung mga age 65 na siya. So ito na, meron na siyang 1,308,639. So depende yan kung kailan ninyo gustong mag-withdraw, kung kukurot-kurot lang kayo, basta wag niyo lang ubusin. Okay? So ganyan kaganda yung insurance. Kasi talagang sure na may ipon ka at kung halimbawa yung anak mo, kunwari, nagkaroon siya anak dun sa first year niya, 39 years old siya. O sa pang 10th year, pwede na siyang makapagpaaral sa college. 'Di ba? O kung yung anak niya 18 years old pa, o ito 18 yung anak niya, sa pang 18
years old niya, saka siya magka-college, o di meron na, oh, may 499,000 na siya, 961. So, pwede na siya ditong kumuha ng pang tuition, di ba? Ganun kaganda ang insurance. Kaya nga, ganun na rin yung kagustuhan namin na ma-educate ang bawat Filipino para sa ganun, hindi siya naghihirap or hindi sila namumroblema sa future. Kasi kung i-invest natin sa ano, bibili muna ako ng lupa, bibili muna ako ng kotse, paano kung nawalan ka ng trabaho? Paano kung nagkasakit ka? 'Di ba? Mawawalan ka na ng trabaho, wala nang pumapasok sa yung pera, nakuha mo pa yung mga ipinundar mo kasi binenta mo na lang yun. Kasi wala ka namang insurance na maaring magamit para sa ganun mo bayaran yung mga hospital bills mo. 'Di ba? So, yun yung gusto namin makita or maipakita sa bawat Filipino. Kung titingnan natin, halos sa mga bansang mayayaman, lahat halos ng tao dyan may insurance. Sa Amerika, sa Singapore nga, pinipilahan ang mga insurance company. Mga Japanese, hindi sila sapat sa isang insurance lang. Up to 6 or 7 insurance yata ang kinukuha nila para sa talagang sure na wala silang problemahin kahit mag-early retirement sila, meron silang pera. Secured ang kanilang kalusugan, ang kanilang future. So, nawa sa ating mga Pilipino, mag-isip-isip din tayo kasi napaka-importante talaga nito. So, ngayon, gusto ko lang na mag-iwan ng ibang mga katanungan or questions to ponder sa atin. Ang tanong, may naipon or naiipon ka na ba? 'Di ba? May natitira ba sa sahod mo? O yung pera mo ba, ipalabas lang lagi? 'Di ba? Isipin natin yung habang bata pa tayo, lalo na yung mga bata na nag-umpisa na magtrabaho. Maganda nag-iipon na sila ngayon kasi medyo mas mababa pa yung insurance na may makukuha nila. O, short term or long term ba yung iniipon mo? 'Di ba mas maganda kung long term yan? Kung sakaling may mangyaring di maganda sa'yo, kunwari magkasakit ka ng critical illness, hindi mo na kaya magtrabaho, na disgrasya kalimbawa, o pumanaw, hindi naman natin hinihingi yun, pero may mga possibilities na ganun at di natin alam. Hindi mo ba iiwan or iiwanan ng utang o problema sa pera ang pamilya mo? Iniisip ba natin yun? Maganda kung isipin na natin ngayon at paghandaan. Kasi dun naman din tayo hahantong, magkakasakit pa rin tayo. Di ba tatanda tayo? Gusto ba natin na tayo yung tumanda na wala man lang naipon at tumaasa lang sa magulang? Di ba pagka ganun yung mga matatanda, parang ayaw sa kanila ng mga anak nila, ayaw ng mga apo kasi nga asa lang. So, nawa hindi ganun yung mangyari sa atin. So, sa tingin mo ba, makakatulong sa'yo at sa pamilya mo itong insurance? O, kung oo, willing ka bang maglaan ng portion ng pera mo para ma-insure ka at di ka kawawa at ang pamilya mo balang araw? Di ba? Ito yung mga inisip ko na talaga agad nung una pa lang nung na-experience namin yung ganun sa nanay namin na wala kaming magawa. Mahal na mahal namin yung nanay namin, pero nawala pa rin siya eh. Kasi, alam niyo yun, tapos wala kaming maibigay sa kanya. Wala kaming insurance, wala siyang insurance. So, namroblema talaga kami. So, kaya talagang inano ko sa sarili ko na dapat hindi ganito na, hindi na ito mangyayari sa amin. So, ngayon, nawa ma-realize ninyo to at at bigyan nyo agad ng pansin. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit, kailan tayo, kung madidisgrasya ba tayo, o papanaw ba tayo. Pero mas maganda yung laging handa para hindi natin pagsisihan balang araw. Okay? So, kapag willing kayo, nandito lang ako, pwede nyo akong kontakin. Okay? So, thank you so much and may God bless you and keep you.